Si Rizal, at eto ang naging kwento ko sa Dapitan. Ang pagdating ko sa Dapitan ay naging lubhang nakakapukaw sa mga kapwa ko Pilipino. Dahil sa aking aktibong pakihalok at sa pagpapalaganap ng aking mga advokasya at ang pagkakilala sa akin dahil sa aking mga gawa na tumutuligsa sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya, nakitaan ako bilang isang banta at hadlang para sa mga kolonyal upang gamitin at isagawa ang kanilang mga plano at kapangyarihan. Kung kaya naman, nakita ng mga kolonyal ang Dapitan bilang isang mabisang lugar upang ako ay bantayan. Gayunpaman, sa kabila ng aking pagkakatapon, sa halip na mawalan ako ng pag-asa, ginamit ko ang aking talento at pamamaraan upang ipagpatuloy ang iba't ibang gawain at ang pagbigay ng kontribusyon sa komunidad ng Dapitan. Sa unang linggo ng aking pagdating, sa aking pananatili kay Kapitan Ricardo Carnicero, ay nakatanggap ako ng isang malaking premyo galing sa loterya na naging pangunahing puhunan ko upang bumili ng ektaryang lupain sa baybayin ng Talisay. Sa aking panahon sa Dapitan, sinimulan ko ang pagtatatag ng edukasyong institusyon kung saan ipinamahagi ko ang aking mga kaalaman at kakayahan sa mga lokal na kabataan rito sa komunidad ng Dapitan. Maliban rito ay aking pinagpatuloy ang aking propesyon sa medisina. Ginamit ko ang aking malawak na kaalaman upang magbigay ng tulong medikal sa mga taong bayan, nakikibahagi sa siyentipikong pananaliksik, paggamot sa iba't ibang karamdaman, at paghahatid ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi napigilan ang mga paghihigpit na ipinataw ng pamahalang Espanyol. Nanatili akong nakatuon sa paglilingkod sa aking mga kababayan. Ang aking pinakamahalagang kontribusyon sa mga pangangalagang pangkalusugan ay makabuluhang nagpabuti ng kalidad ng buhay sa mga residente ng Dapitan. Sa aking mga pagsusumikap, pinakilala ko sa komunidad ang mga medikal na kasanayan na napatunayan ng siyensya na nagpapaliwanag sa kanila tungkol sa mga diskarte na dati ay hindi sila pamilyar. Nagsulong ako ng pasilidad na medikal sa Dapitan at nagpasya na ipatayo ang lugar na ito para mas mapaglingkuran ang mga tao dahil nahihirapan silang pumunta sa kanilang mga bahay. Upang magkaroon ng isang lugar na idinisenyo para sa pag-asikaso sa mga problemang medikal, binuwas ko ang aking oras at pera sa paglikha ng gusaling ito. Sa klinika na ito, aking ibinigay ang mga pagsusuri, gumamot sa mga karamdaman ng mga tao, at nagbigay ng libreng konsultasyon. Hindi ko gawain humingi ng anumang pera dahil ang mga tao ay maaaring pumunta at umalis nang hindi nagbibigay ng anumang kabayaran. Dahil dito, tunay na minahal na ako ng mga tao sa kadahilanan na aking katapatan at pagsisikap. Sinasalamin ko ang huwarang doktor na naglilingkod sa mga tao upang sila ay gamutin at hindi lamang para sa pera. Sa halip na hadlangan ang aking paglilingkod sa bansa, ang sitwasyong ito ang nag-udyok sa akin na paglingkuran ang aking bansa ng mas epektibo sa pamamagitan ng aking mga ideya at takdang pampanitikan. Ang mga liham at sanaysay ko ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng pagkakaisa sa mga pinuno ng Pilipinas. Sa panahon ng aking pagpapatapon sa Dapitan, isang babaeng Irish ang dumating sa aking bahay. Ang pangalan niya ay Josephine Bracken. Kasama ang kanyang ama na si George Toffer. 18 taong gulang lamang si Josephine nang unang nagtagpo kami sa Dapitan. Ang pakay nila sa akin ay upang alamin ang lunas para sa mga mata ng kanyang ama. Ang aming pagmamahalan ay nabuo sa kagandahan ng Dapitan. At hawak kaming naglalakad sa baybayin. Kitang-kita sa aming mga ngiti na malalim ang pagmamahalan, pangunawa at malinaw na kami ay nagkakasundo. Dinala ako sa Fort Santiago kung saan ang iba pang makabayan kabilang ang aking kapatid na si Pasiano ay pinahihirapan upang siya ay idawit. Tumangging pumirma si Pasiano sa kahit na ano sa kabila ng pagkabali ng kanyang katawan at pagkaturog ng kanyang kaliwang kamay. Nagsimula ang paunang pagsisiyasat nang humarap ako kay Judge Advocate Colonel Francisco Olive. Ang investigasyon ay tumagal na 5 araw. Ang mga record ng kaso ay ipinasa kay Gobernador General Ramon Blanco na nagtalaga kay Kapitan Rafael Dominguez bilang espesyal na tagapagtanggol ng hukom. Mula sa listahan na isinumite sa akin ng mga otoridad, pinili ko ang kapatid ng aking kaibigan na si Lieutenant Luis Tavel de Andrade para maging trial lawyer. Pinapili lamang ako sa mga opisyal na hukbo at hindi sa isang sibilyang abogado.
Sa selda ng aking bilangguan, binasa ko ang mga paratang laban sa akin. Pangunahing tagapag-ayos at ang buhay na kaluluwa ng paghimagsik ng mga Pilipino. Ang nagtatag ng mga lipunan, mga periodiko at mga aklat na nakatuon sa pagpapasigla at palaganap ng mga ideya ng paghimagsik. Ika-25 ng Disyembre, 1896. Ang pagdiriwang sa panganakan ni Kristo. Ang araw ng Pasko, araw na siyang katubusan at nagdala ng kapayapaan at kapatiran sa lahat. Subalit sa araw na ito, ako ay nakapikit. Ako ay sumulat sa aking tagapagtanggol na si Luis Tavel de Andrade sapagkat pakiramdam ko ay wala ng pag-asa ang aking kasasakitan. Nagsimula na ang hukumang militar sa Kawartel de España. Ako ay ginapos. Si Captain Dominguez na siyang huwes tagapagtanggol ang nagpaliwanag sa hukuman ng kaso laban sa akin. Nagbigay talumpati naman si Teniente Aloquer, taga-usig ng buod ng aking kaso. Ayon din sa kanya ay karapat-dapat akong patawan ng kamatayan. Ang aking tagapagtanggol na si Teniente Tavel de Andrade naman ang nagbahagi ng madamdaming talumpati upang ako ipagtanggol. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, mayroon nang napagdesisyonan na hatol ang hukom. Binasa sa akin ng hatol ni Kapitan Rafael Dominguez ang pagbaril kinabukasan ng alas 7 ng umaga sa Luneta de Bagong Bayan. Noong araw din yun, inilipat ako sa selda ng kapilya na pinalamutian ng mga religyoso, imahen, upang kumbinsihin ako bumalik sa katwad ko. Habang ako ay nag-isa, nagsulat ako ng mga liham na pinamagatang Multima Diyos na mayroong 14 na saknong na isinulat ko sa isang napakaliit na piraso ng papel. Tinago ko ito sa loob ng aking alcohol stove. Sa hapon naman ay dinalaw ako ng aking pinakamamahal na ina na si Teodora Alonso. Pagkatapos ay pumasok ang aking kapatid para sundin ng inay. At binalaw ko ang aking kapatid sa wikang Ingles at tinukoy ko ang kalan ng alak. ¡Apunte!